Okay, sige. Ako talaga, grabe. Sobrang na-excite ako doon sa laban ni Kenneth Lover. Pero may mga nagsasabi pa rin na hindi pa daw ready si Kenneth Lover. At may mga nagsasabi pa na nga na humina daw sa bandang dulo. Nakita ko, bakit daw hindi kayang pabaksangin ng isang 40 anyos? Eto, dito sa video na ito, pag-uusapan natin kung ready na ba talaga si Kenneth Lover at kaya niya bang talunin ito mga kalaban niya na sa South African. Yan, pag-uusapan po natin yan. At syempre, hihimayin natin, kikilalanin natin itong mga kalaban niya. Umano sa October 26 sa Kyrgyzstan pa nga daw. Real talk to At gusto ko rin sana mabasa po yung mga comment ninyo kung ano sa tingin nyo dapat i-improve ni Kenneth Lover. Yung totoo lang po tayo, no? We love Kenneth Lover, pero sa tingin ko talaga, ito yung nakita ko na dapat i-improve ni Kenneth Lover. At para manalo siya dito sa kalaban niya sa October 26 sa Eliminator. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Pausunod, pawang katotohanan lamang po, no? At pakita ko lang sa inyo itong photos na ito. Nakaka-excite na, no? Sino ba yung mga nanood doon sa venue at saka sino nanood ng live? What did you see? Grabe, no? Ang ganda. Ang daming kombinasyon ni Kenneth Lover. Talaga naman pinakita niya why hype na hype si Kenneth Lover. Pero ito po yung pag-uusapan muna natin. Ang unang katanungan, bago natin pag-usapan, ito napapakita ko muna sa inyo mabilis. Ito yung mga kalaban niya. Ito yung South African na si Landil Ngekseke. So papakita ko rin sa inyo kung sino yung mga Pilipino na nakalaban nitong Landil. Okay? At feeling ko ito, papakita ko sa inyo kung ating video muna. Ito po, yung isa sa Pilipino na excited kasi ako. Gusto kong makita nyo kagad Ito po yung laban ni Landil, I don't know how to pronounce it, Ngekseke, kay JR Raquinel. Alam niyo po ba kung ano nangyari dito? At the reason why I'm showing you this is sa tingin ko, ito rin po. Ito yung early thoughts and prediction ko dito Ito rin po sa tingin ko yung mangyayari dito sa South Africa, no? Pag nakalaban niya si Kenneth Lover. Especially, I think Kenneth Lover is improving pa rin. 22 years old. And si JR Raquinel po ito, no? At saka si Ngekseke. Si JR Raquinel maganda, matulis ang straight niyan. Si Kenneth Lover ganun din, malakas din ang kanya pong kamao. So ito na po anytime ang mangyayari sa laban na ito. So abangan niyo po yung left straight dito ni JR Raquinel. Sa tingin ko sa tingin ko baka mas matibay pa si Luis Concepcion dito kay Ngekseke. I-explain ko sa inyo kung bakit. Pero malapit na po ang katapusan. Left straight huli. Ang dalawa. And tapos ang bakbakan. At natalo po ang Afrikano. So, ang tanong, kaya bang gawin niya ni Kenneth Lover? Bago yan, natin. Sagutin ko muna yung tanong ng karamihan. Sir, hindi pa daw malakas si Kenneth. Si tatay, hindi nga niya napabaksak No, si tatay po, si Luis Concepcion po, kahit po sabihin natin na siya po ay medyo may edad na. Siya po ay isa pong 2-division world champion. At kung titingnan niyo po yung record niya, i-open ko para sa inyo Luis Concepcion, makikita po natin na hindi po siya basta-bastang boksingero in reference po sa kanya pong laban, no? So 40-12. Hindi gano'ng kaganda yung mga record niya bandang huli, pero nakikita naman natin na hindi po talaga siya na basta-basta napapatumba. Si Contreras, natitike siya, si Dalakyan na isa rin po sa magaling na boksingero, natatalo siya pero talagang bandang huli. So, hindi ko maintindihan bakit parang nahihinaan pa kayo. Isa rin siya sa maagang nakatapos kay Ngekseke, round number 8. Wala naman nakapag-knockout kay Ngekseke na maaga. Yung mga talo niya, round number 8. So, yun talaga yung ito lang, bandang huli kay Hernan Marquez. Pero talagang matibay itong si Luis Concepcion. So we gotta give him credit. So ang problema kasi sa mga tao, sa halip na to give credit, ay naghahanap ng butas. Now, it doesn't mean na walang butas si Kenneth Lover. And here's what I see. No, Kenneth Lover,
masipag, maganda yung talagang Fast and the Furious ang sa kanyang simula, no? 2 beses niya napabaksak itong kalaban niya. It's just that talagang tumatayo at saka kahit na kung malapitan kasi napapanood nyo, kitang-kita nyo talaga na talagang bugbog sarado yung mukha ni Luis Concepcion eh. So, kung hindi ka mapagod doon, ewan ko na lang. I mean, may mga nagsasabi nga yung kay Mark Magsayo na napapagod daw. I mean, si Mark Magsayo malakas kasi sumuntok, marami pong suntok. So, parang ganun din si Kenneth Luber. Talagang imposible hindi ka mapagod sa dami ng suntok mo. So, I think that's an opportunity to work on. No, I'm not hyping this, but yung stamina niya can still be improved. It is very good dahil na maintain niya naman yung aggressiveness niya. Nabawasan lang ng konti because syempre, ganun talaga yung boxing, bumababa. So, kahit sinong boksingero, medyo syempre napapagod din sa bandang uli. But yung kanya pong potential, yung kanya pong lakas, nandoon. Pero sa tingin ko yung lakas can still be improved. Honestly, at the same time, may dahilan din naman yung mga tao kung bakit sasabihin nila, ba't 40 anyos hindi mo patumba? Or 39 years old hindi mo patumba? So, I think malakas si Kenneth pero dapat may ilakas pa para talagang exceptional ang lakas. So, kumbaga malakas na siya, pwede pang palakasin to. But again guys, 22 years old. No, maraming 22 years old, nag-build up pa rin hanggang ngayon. Ito siya, sinusubukan na sa mga matitinding laban. And itong magiging laban niya dito kay Landil, ito papakita ko na, 16-1. So, itong kalaban niya, natalo na 1 beses kay Arthur Villanueva. Why knockout? Ibig sabihin, pwede. Now, this guy is longer. Mas mahaba po to kay doon sa huling nakalaban niya. Halos magkasintangkad lang yata sila ni Kenneth. 5'6 and 5'6. So, there's no, kumbaga, walang leverage sa height. Pero titingnan po natin yung level po ng opponent ng kalaban niya. So, if you look at this, ang daming commercial Tanggalin ko nga muna to. Ayan. So, ang nakalaban po nito at ang mga laban po ng ng mga kalaban niya, kung matuloy ito, Kyrgyzstan, if hindi pa po ito nakakalaban sa labas ng bansa. So, that will be a disadvantage para dito kay Landil Seke. So, it's gonna be his first time. Samantala, si Kenneth Luber, nakalabas na ng bansa yan. So, isa pa, no? Ang advantage naman ni Landil, itong Inseke, nakalaban na niya at ang dami niya ng Pilipino na natalo, no? Tinalo niya po si Jenis Libranza. 3rd round, si Gerald Paclar. Tinalo niya Denmark Kibido. Tinalo rin niya po, no? Michael Mendoza. Tinalo, ang dami rin na biktimang Pilipino itong Aprikano pero JR Raquel. So, ibig sabihin, pwede pa rin siya matalo. At sa tingin ko guys, yung JR Raquel magaling talaga. At that stage, yung JR Raquel is, pwede kong sabihin na pwedeng mas magaling pa si JR Raquel at that stage kay Kenneth Luber. But right now, I think Kenneth Luber could be, kumbaga yung lakas, yung galing, pareho, mabilis din naman si JR Raquel, mabilis din naman si Kenneth Luber. So sa tingin ko, kayang habulin until October at pwede talaga dahil may lakas. Yung Michael, yung Gerald Paclar, Genesis Libranza, magagaling, rin to, may mga, kumbaga, kilala dito sa Pilipinas, hindi sila nanalo. So medyo mahirap din na laban. But I think, ito yung aking initial thoughts dito sa laban na ito. So, mag-improve lang siguro si Kenneth more on stamina talaga, dagdag pa ng stamina. Yung combination niya, magaling na rin. And then the defense, kasi ilang beses din siya nakatanggap kay Luis Concepcion. And I think this guy, because this guy is bigger, could be harder puncher. Could be, no? I do not know if he is really a harder puncher. Maybe. Actually, yes. Kasi yung Luis Concepcion galing po sa mas mababang division So galing sa mas mababang division, so expect natin na hindi ganun kalakas. So ang ifo-focus ni Luber, he needs to make sure na mas maganda yung depensa niya dahil mas tamang division na yung mga kalaban niya. And then of course yung face, kasi yung yung style niya, it demands a lot of energy and stamina. So that one. But I see that posible niyang manakaw to na maaga compared to this guy.
I think mas matibay si Luis Concepcion. So, yun, excited ako and the answer to your question is I think Kenneth Luber is ready for that eliminator. Now, the championship will be a different story kasi sa championship, sino ba makakalaban niya? Bago natin tatapusin, sino ba makakalaban niya just in case sa championship, no? Boxing scene, rankings. So, tingnan natin yung sino ang nakarank ngayon sa boxing scene 118 division. 118. Scroll down pa natin. Ito na. Yoshiki Take. No. IBF. Hunto Nakatani. Landy Exeke. Magiging bakante kasi ito eh. Hunto Nakatani is a different animal. Dihado talaga tayo kay Hunto Nakatani. Pero iba pag may lakas. No? So, if Hunto Nakatani, napakaganda, nakakatakot na laban. Pero it looks like baka itong Salas Reyes or Takuma Inoue. Eliminator, kumbaga semifinals ito ng boxing. So, it's possible na Takuma Inoue or Salas Reyes ang makalaban po ni Kenneth Luber if he wins against Landy Exeke. What do you think, guys? Let me know in the comment section.